Ito ang malupit na mundo ng pakikidigma ng mga Panginoon. Nagising ang manlalakbay mula sa asul na bituin. Mga unit ng sundalo sa desperadong pakikipagsapalaran. Kakulangan ng mga yaman sa bawat sulok. Pagkatapos ng 7 araw na proteksyon, nagsisimula ang madugong labanan ng iba't ibang lahi. Ang mundo ay sumusunod sa paghahari ng antas. Ang hangganan ng unit ay itinakda ng langit. Tanging ang isip na antas ng talento ang kayang lamunin ang ebolusyon, na nagpapabago sa mahihinang nilalang upang maging isang kapahamakan na sumisipsip ng mga Diyos. Paglalakbay sa mundo ng mga Panginoon. Labanan ng mga lahi. Kung makakabangon ba sa buhay na ito at maging may kontrol. Nakasalalay sa pagkakataong ito. Ano itong bagay na ito? Uri ng sundalo, mga langgam. Panghuling antas ng paglago, antas 0. Anong biro yan? Ang iba ay mga dambuhalang dragon at beemon. Ang necromancer kahit pinakamababa ay isang sundalo. Antas 0. Hindi pa ito kasya sa pagitan ng mga ngipin ng mga ligaw na halimaw. Ang pagpatay ng mga halimaw para mag-level up ay parang libreng pagkain. Parang libreng pagkain talaga ito. Pagkatapos ng paggising ng klase ng sundalo, nakabind sa iisang hindi pwedeng palitan. Hindi pwedeng palitan. Ito ay parang hatol na kamatayan. Ito ang klase ng sundalo ko. Mas mabuti pang tumalo na lang ako at mag-restart. Mahal na leader, mangyaring agad na pumunta sa iyong teritoryo. Nagsimula na ang countdown ng proteksyon para sa mga baguhan. Ang mga unit na antas 0 ay hindi pwedeng upgrade. Sa mundong ito na kumakain ng tao. Ano ang gagamitin ko para mabuhay ng 7 araw? Pakipangalanan ang iyong teritoryo. Pangalanan. Bilang pag-alala na hindi pa ako nagsisimula, ay natapos na ang aking buhay bilang espiritu. Kung binigyan mo ako ng isang grupo ng basura, sige, tawagin na lang nating basura na klase ng sundalo. Kahit anong mangyari, mamamatay din naman sila sa loob ng 7 araw. Matagumpay ang pagpapangalan sa teritoryo. Basura na klase ng sundalo. Susunod na hakbang, kunin ang talento ng Panginoon. Halika na, bigyan mo ako ng E-grade na talento. Hayaan mong mamatay ako ng masaya. Hindi tama ang liwanag na ito. Negedis na antas. Tanging walang katulad na walang hanggan na pagsipsip at ebolusyon. Lahat ay maaaring sipsipin. Sinisira ang hangganan ng mga uri. Ibig sabihin, kahit na ang aking langgam ay nasa 0 na antas, maaari itong maging mas malakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng walang hanggan. Kahit anong antas pa yan, basta kayang lunukin. Ito ang pinakamatibay na potensyal. Parang binato ng langit, binigyan pa ng matamis na prutas. Pero sobrang tamis nitong prutas. Nandito na siya. Mukhang hindi rin ganon kasaya ang proteksyon sa bagong salta. Kahit dragon o insekto, kailangan munang pakawalan para malaman. Basurang uri. Magandang pangalan ito. Sa mundong nakatuon sa hitsura, sino ang makakapag-isip na ang batong ito ang aking pag-asa sa tagumpay? 1,000 piraso sa 1 minuto. Mahigit 1.4 milyon sa isang araw. Kahit 1.4 milyon na langaw, nakakainis na iyon. Lalo na ang mga langgam. Ang bilis na pagpapadala nila, parang assembly line lang. Tunay ng mga nilalang na antas 0. Hindi masyadong matalino. Kung ipapadala sa digmaan, hindi na kailangan ng kalaban. Kawawa, kalahati palang mawawala dahil sa sarili nilang pagkaligaw. Kung dami lang ang meron, walang disiplina, ito ay parang buhaghag na buhangin. 7 araw na proteksyon. Maging katatawanan kung mamatay sa gutom sa teritoryo. Bakit hindi gumagalaw? Ano ang balak gawin? Rebelde. Rebelde ba? Sinasipsip ba nila ang aking hininga? Kahit ang aking hininga ay kanilang nilulunok. Ito ang kapangyarihan ng ethics na antas ng talento. Sistema, nakakonekta ang unit sa espiritu ng Panginoon. Nasa proseso ng muling pagkakabit. Sistema, lumampas na sa hangganan ang katapatan ng unit. Na-promote sa ganap na katapatan. Ganap na katapatan. Kung nalutas ang katapatan, paano naman ang talino? Kaya bang intindihin ang mga komplikadong utos? Sa simula, kaya nilang intindihin ang mga simpleng utos ng paggalaw. Pero hindi pa iyon sapat. Sa mundong ito, hindi ka mabubuhay kung susunod ka lang ng basta-basta. Ang kailangan ko ay tumpak na pagsasagawa. Makinig ka, umikot pa kaliwa ng 3 beses sa kinatatayuan mo. Gumalaw ka, huwag mong sabihing may diferensya ka sa utak. Ayos na.
Mukhang kailangan ng tapusin ng maaga ang pagsubok ng baguhan. Dahil naiintindihan mo naman ang sinasabi ko. Madali na lang ito. Kahit lobo o tigre ka pa. Dahil nandito ka na. Hayaan na lang silang manatili bilang pagkain. Pagsisinungaling. Mukhang mga nilalang iyon sa labas ng teritoryo. Sa harap ng ganitong antas ng banta, hindi sila umatras. Hindi lang ito tungkol sa tapang. Ito ay isang disiplina na nakaukit sa kanilang mga gym. Lahat, makinig. Magpila sa kahabaan. 1 sentimetro ang pagitan. Para kang artist sa kakayahan mong magpatupad. Unang hanay. Ilipat sa kaliwa, maghiwa-hiwalay. Ikalawang hanay. 3 tao na nakapatong, ikatlong hanay. Gawin ninyong isang patay na salita. Maganda. Ang ganda-ganda talaga. Bigyan mo ako ng isang hukbo ng mga dragon. Hindi ko siguro kayang utusan. Pero ang mga langgam na ito ay ang aking kamay. Ang aking mata. Hari, kailangan nating lumaban. Hari, durugin ang kalaban. Hari, ialay ko ang aking dugo at laman para sa iyo. Ito ba ay isang kusang loob na pagnanais na lumaban? Maganda, puno ng sigla. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Walang saysay ang labis na sigla. Walang lakas. Kung lalabas ka, para kang naghahandog ng buhay. Ang kailangan nating gawin ay ang pag-atake mula sa mas mataas na antas. Sa mundong ito, ang impormasyon at mga yaman ang pinakamahalagang arma sa simula. Maghiwa-hiwalay nakatuon sa teritoryo. Magradyo sa labas ng 50 metro. Huwag makipaglaban. Basta't may impormasyon at yaman. Iwasan ang direktang laban. Sa ganitong kakayahan sa micromanipulation, kaya kong ubusin ang buong kagubatan. Nagulat ang buong mundo. Anong nangyari? Hahaha, nagising na ako. Ang E-class na talento na sundalo ay ang 2 paa na lumilipad na dragon. Naintindihan mo ba ang dominador ng langit? Huwag kang magyabang sa taas. Bakit ka nagkakagulo? Huwag kang magyabang sa taas. Aking aso ng impyerno ay isang 3 ulo. Tayo bakit 3 ulo ng dragon? Aking aso ng impyerno ay isang 3 ulo. Ang bagay na ito ay sobrang nakakabaliw. Tulungan niyo ako, bakit ako ay may slime? Tulungan niyo ako, bakit ako ay may slime? Tulong bakit ako ay may slime? Tulong na, bakit ako ay may slime? Ang bagay na ito ay sobrang nakakabaliw. Ano pa ang magagawa nito kundi magpaka-cute? Ang bagay na ito ay sobrang nakakabaliw. Ano pa ang magagawa nito kundi magpaka-cute? Nagulat ako na yung taong si Lin Feng ay nagising. Ang level na talent unit ay ang Holy Tire Berserk War Elephant. Tanong kay Boss Lin Feng. Pakihang ang malaking tulong. Ng level talent plus Holy Tire unit. Sobrang overpower na ito. Hindi ba ito pinapansin ng opisyal? Ang level talaga ang pinakamataas. Ano na ang isa level ko? Mukhang may masamang swerte ang iba. Kakaalis pa lang ay tumama na sa bakal. Nagsimula na ang laro. Sa mundong ito na kumakain ng tao, hindi sapat ang mataas na uri ng sundalo. Mas mabilis mamatay ang walang isip. Buksan ang daan, isara ang daan. Tanggihan ng marinong atake, ibenta ang daan. Banal na unit. Banal na unit 2. Banal na unit. Ako ay bulag na bumili, may anak na patay. Ako ay espesyal, may magandang pusa. 可惜太早暴露底牌，只会成为众矢之的。枪打出头鸟，这道理在异界也通凶。让他们去争那个虚名吧。我的战场在他们看不见的地下。单体战力几乎为0，负重只有0.001单位。按常理，这是绝望的开局。但如果把这个数量乘以1万、10万，甚至100万呢？所有工已听令，执行天眼计划。第1大队。 化整为零，以领地为圆心，每隔5米设立一个活体哨站。遇到任何风吹草动，不需要战斗，不需要思考，立刻通过精神网络回传坐标，然后钻地装死。哪怕是一只苍蝇飞进我的领地范围，我也要第一时间知道它的攻灭。第2大队，这就是你们的战场，我要资源，
哪怕是一根树枝、一颗石子，都给我搬回来。这就是蚁族的恐怖之处，只要数量足够，大象也能被我们搬空。还不够，这种速度还不够。想要在7天后活下来，我需要一支真正的军队。怎么回事？精神连接的负荷突然增加了。这个数量，难道说这是隐藏成就？Agad na bumalik ang buhay. Nabawi rin ang stamina bar. Para itong Diyos na gamot para sa mga mababang antas na nilalang. Sayang, nasa estado lang ng pagbawi. Hindi pa nag-trigger ng ebolusyon. Ang simpleng pag-inom ng tubig ay hindi sapat upang baguhin ang genes ng species. Dahil sa pansamantalang hindi pa pwedeng magbago ang kalidad. Kaya't itulak natin ang dami hanggang sa sukdulan. Sa mundong walang batas, ang dami mismo ay isang uri ng karahasan. Lahat ng bagong likhang unit ay uminom muna ng spring water. Pagkatapos ay magtipon sa bakanting lupa. Kailangan kong makita sa loob ng 2 oras na ang lupang ito ay maging itim. Maari pa kaming kumita sa kahoy at bato. Pero ang pag-moisture pagkatapos ng 7 araw ay hindi na magbibigay ng pangalawang pagkakataon. Si Lin Feng ay may banal na antas na mandirigmang elepante. Talagang makakapaglakad siya ng malaya sa simula. Pero madali lang patakan ng elepante ang isang langgam. Napatay na ang 100,000. Halos sapat na. Malapit na ang kritikal na punto kung saan nagdudulot ang dami ng pagbabago ng kalidad. Kamangha-mangha. Ito ang aking hukbo. Tapos na ang pagkain. Ngayon, tandaan ninyo ang inyong amo. Ganap na katapatan. Gusto ko lang palakasin ang kontrol. Paano naging ganito kataas ang katapatan agad? Nagkaroon ng bug sa sistema. Medyo sobra ang ingay nito, di ba? Nakita ang hindi normal na datos. Natapos na ang verifikasyon ng datos. Sinuko ng lohika ang sarili. Congratulations, what did it do? Congratulations to Lord Mufi for achieving the first hidden achievement in the server. The heart of domination detected. You have within 2 hours raised the loyalty of 100,000 units of troops to absolute loyalty, setting a world record. Ito ang sinasabi nilang swerte ng tanga. Hindi ito ay pribilehiyo ng mahina. Kung ikaw ang nag-aalaga ng dambuhalang dragon, kahit mag-alaga ka ng 1,000 taon, hindi ka pa rin magkakaroon ng 100,000 ulo. Dahil sa natatanging katangian at hindi pwedeng kopyahin ang tagumpay na ito. Naunang na-activate ang mga panuntunan sa gantimpala sa buong mundo. Kasalukuyang ipinamimigay ang tanging Yetes na antas ng talento na gantimpala. Nag-iisa sa buong server. Pabatid sa buong server at B. Kailangang i-broadcast pa ito sa buong server. Ang tumutukod ay tinatamaan. Pero ang benepisyo kapag nakuha mo ay totoo. Hindi ganoon kadali ako ma-expose. Gumagawa ng koneksyon ng isipan. Dami ng nodes, 100,000. Matagumpay na nakakonekta. Hindi ito simpleng utos lang. Ito ay pagbabahagi. Noon, ang utos ay mula sa komandante sa sundalo. Ngayon, ako ang utak. Kayo ang mga kamay at paa. Noon, kailangan pang sumigaw para maghiwa-hiwalay. Ngayon, isang pag-iisip lang, agad na nakakamit. Hayaan mo akong tingnan kung ano talaga ang tinatago ng tinatawag na ulap ng misteryo. Bukas ang buong tanawin. Mga terrain at resource points sa loob ng 5 kilometro. Nakikita ko ang distribusyon ng mga wild monsters. Habang ang ibang mga lord ay nagkakagulo sa ulap ng misteryo. Ako ay naka-activate na ng full map hack.
Ito ba ang tunay na halaga ng level na talento? Nagawa ko ang kauna-unahang achievement sa buong server, absolute loyalty. Gumugol ang 2 oras. 10,000 uri ng sundalo. Natanggap ang natatanging na talento sa buong server. Buhay ng isip. Talagang may pagkainaaway ang pangalan na ito. Ngunit dahil hindi na ito mababago, hayaan na lang natin itong maging bangungot ng lahat. Grabe, hindi ako nagkakamali, di ba? 100,000 na mga sundalo. Lahat ng pamilya ko, pati mga lolo't lola. Nakagawa lang kami ng 5 goblin. Saan nila nakuha ang 100,000? Hindi ito makatwiran. Kahit ang pinakabahaging uri ng sundalo. Kailangan ng ilang segundo para mag-produce. 2 oras. Ito ay tiyak na bug. Ako lang ba ang may interes sa test na antas ng talento? 1 siglo sa buong server ah. Wala na ito. Balance. Kailan ba nagkaroon ng balanse sa mundong ito? Huwag kayong magpanik. Tingnan ang pangalan, basura ang uri ng unit sa teritoryo. Ipinaliwanag na ang kanilang uri ng sundalo ay nasa pinakapababang antas. Siguradong mga insekto tulad ng langgam o lamok ang mga pawis. Mga bagay na kapag nadapakan ay mamamatay. May katwiran, anong silbi ng dami nila? Tunay ngang mahina ang mga langgam. Kayang patayin isang grupo sa isang hakbang. Pero kung ang mga langgam na ito ay may iisang utak, makakabuo pa sila ng walang katapusang ebolusyon. Tumawa ka ng buong puso. Kapag nakareact na kayo, ang mga yaman ng mundong ito ay nasa kamay na ng iba. Lahat ng manggagawang langgam. Layunin ang tuyong gubat. Iwasan ang pulang lugar. Magtipon ng mabilis. Ngayon, ako na ang basura sa mga labi ninyo. Pagkaraan ng 7 araw, ako ang magiging kapahamakan sa inyo. Dahil sa mabilis na pag-ira ng na antas ng talento sa proseso ng mundo. Sige pakiusap, si Higuang ay nagsalita na, kahit hindi pa tapos ang proteksyon sa mga baguhan. Ngunit ang antas ng banta ng mga hayop ay mag-adjust batay sa pinakamalakas na puwersa sa buong server. Para sa lahat, isang bagay ang naging malinaw. Yun ay ang misteryosong tao na may na talento, na nakuha ang isang bagay. Sa kanyang sariling lakas, pinataas ang antas ng hirap ng pamumuhay sa buong mundo. Dinamiko ang pagsasaayos. Mukhang ngayon pa lang talaga nagsisimula ang tunay na laro. Sa 100,000, ako, ang goblin, ay nakagawa lang ng isa sa loob ng 0 minuto. Bakit siya nakakagawa ng 100,000 sa loob ng 2 oras? Siyempre, ito ay pandaraya. Walang report button sa larong ito, hindi ako kontento. Lumabas ang system administrator at ipaliwanag kung may internal na numero. Kahit na ang inahing baboy ay manganganak, hindi ito kasing bilis. Maliban kung ang kanyang uri ng sundalo ay bakterya. May posibilidad na nagbayad ng malaking halaga ang boss. Huwag kang magpakatanga dyan. Saan ka naman makakakita ng recharge na daanan sa mundong ito? Talagang lumampas na ang datos sa lohikal na saklaw. Mag-isip ka naman. Ang mga patakaran sa mundo ng mga Panginoon ay napakamakatarungan. Kapag mas mataas ang antas, mas matagal ang panahon ng pag-aana. Ang aking mabangis na mandirigmang elepante ay isang banal na unit. Kinakailangan ng buong 40 minuto para mapanganak ang isa. Ito ang kapalit ng pagiging malakas. 100,000 unit sa loob ng 2 oras. Kapag kinuwenta, 0.07 segundo bawat isa. Ganito ang bilis ng produksyon. Maliban sa mga walang laban na lamok, insekto at hayop, o kaya ay isang uri ng pawis na pangsunog lang. Hindi ko na maisip ang iba pang posibilidad. Putang ina, isa palang tambak ng basura. Ninakot ako sa sobrang takot. Hahaha. Isang lamok bawat 0.07 segundo. Di ba't mga peste na sobra sa dami ang mga yan? Siyentipiko. Ito ang opinyon ng publiko. Kahit kaunting gabay lang. Maaari ring maging altar ang Thor. Yedes na antas ng talento para sa ganitong uri ng walang silbi na unit. Talagang sayang na sayang. Hintayin nyo lang na matapos ang panahon ng mga baguhan. Malalaman nyo rin ang totoo. Ano ba talaga ang tunay na pambihirang elite na pagwasak? Lin Feng, talagang isa kang karapat dapat nakatuwang sa pagpapatawa. Akala ko pa nga paano ipapaliwanag ang sobrang datos na ito. Hindi ko inakala na ikaw ang gagawa ng perpektong paliwanag para sa akin. 0.07 segundo bawat isa, iyon ay pangkaraniwang mga manggagawang langgam. Ngayon, doble na ang bilis ng produksyon. Lin Feng, ang iyong galit na elepante sa digmaan ay talagang malakas. Ngunit ang hindi mo alam ay, sa mundong ito na brutal, hindi laging yung pinakamalakas ang nakakaligtas hanggang huli. Kapag pumasok ka sa aking teritoryo ng may kayabangan, makikita mo walang mga pawis na pawis dito. Tanging mga kalamidad lang. Sana sa loob ng 7 araw. Kapag kinakain na ng mga langgam ko ang iyong mga buto, magagawa mo pa bang manatili sa iyong kariktan? Mga maliit kung buong mundo ay hindi tayo pinapansin. Kainin natin lahat ng kanilang makikita. Magpatuloy sa ebolusyon. Hanggang sa lamunin ang mga Diyos.
Ang pakiramdam ng kapangyarihan na ito, kahit 3 ulo lang, ay sapat na para durugin ang tinatawag nilang daang sundalo. Habang pinag-uusapan pa ang inutil na nag-chat ng data, isang grupo ng mga palaka sa ilalim ng balon na hindi pa nakakita ng mundo. Yung tanga na yon, bukod sa nag-aambag ng kaunting usapan. Walang halaga, ang tunay na malakas ay dapat magtatag ng kaayusan sa mundong ito. Umusad para ipakita sa ganitong ligaw na mundo kung ano ang kapangyarihan ng mga banal na sundalo. Magandang trabaho, kahit pa may 10,000 basura kayang sundalo. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang dami ay parang damong ligaw na naghihintay anihin. Ang layunin ko ay ang susunod na gantimpalang antas if. Hintayin niyo lang, o yung taong laging nagtatago at nagtatakip ng mukha. Kapag umabot ako sa 2 antas, dudurugin ko kayong lahat sa ilalim ng paa ko. Lumabas na si Lin Feng. 3 mandirigmang elepante, tunay ng mga tangke sa lupa sa kasalukuyan. Sayang, masyadong makitid ang iyong pananaw. Medyo hindi pa rin sanay sa ganitong pananaw ng Diyos. Maghiwa-hiwalay at umusad ng paharap na hugis abaniko. Huwag palampasin ang anumang mapagkain ng yaman. Zero punto sa karanasan. Kahit kaunti. Pero hindi pwedeng talunin ang 100,000 kong bibig. Yan ay magic mineral. Ang Iron Armor Ant ay nakakain ng mineral. Ito ay senyales ng ebolusyon. Ang tunay na sentro ng 8th grade talent. Nagsimula na ang pagsipsip at ebolusyon. Kain na. Kainin ang lahat ng patakaran ng mundong ito. Huwag nang maghula pa. Siguradong nagising na ang pinakauna sa buong server. F-class na talento. Tunay na tapat. Kaya nga, maliban sa mataas na katapatan, walang silbi ang mga basura na uri. Walang kwenta. Nainis lang ako sa inggit ko. Ito pala ay isang suportang talento. Sa huli, mamamatay din. Totoong tapat. Medyo malawak ang imahinasyon niya. Para sa mga pangulo dito, ang A-level na talento. Marahil ay nasa pinakataas na limitasyon na. Kaninang kumain ng mineral ay nakakuha ng enerhiya. Paano naman kung lunukin ang bukal na naglalaman ng purong buhay na lakas? Sa mundong ito, ang kahinaan ay kasalanan. Kung hindi kaya ng talino, gamitin ang dami para ipon. Gamitin ang ebolusyon para punan. Lahat ng unit na target. Inumin hanggang maubos ang bukal ng buhay. Mabilis naman uminom. Ito ay. Kaya pala ito ang tunay na kahulugan ng 8th level na talento. Lahat ng bagay ay maaaring lamunin. At ako ang huling pinagtipunan ng lahat ng enerhiyang ito. Nag-evolve ang unang antas ng hindi namamatay na lahi ng mga langgam. Kung sapat ang mga yaman, maaari akong gumawa ng walang katapusang bilang ng ganitong nakakatakot na nilalang. Babala, malapit nang maubos ang bukal ng buhay. Sobra na ang pag-inom ko. Kung hindi ko agad magamit ang sobrang enerhiyang ito, baka maging ako ang unang leader na mapapatay ng sariling talento. Nakita ang matinding pag-ipon ng enerhiya. Kung hindi agad mag-level up, maaaring mag-collapse ang katawan ng host. 10 segundo na lang, mag-upgrade ka na. Ito ang kapangyarihan ng unang antas.
Hindi lang ang lakas ng katawan ang lumaki ng higit sa 5 beses. Kahit ang aking pandama ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Kahit walang armas ang aking mga kamay ngayon, madali kong mapapatay ang 5 sarili ko noon. Patuloy pang lumalaki ang mga energy point. Ganun pala. Sa mga patakarang ito ng mundo, ang enerhiya ng Panginoon at ng mga unit ay nag-ugnayan. Karaniwang Panginoon, kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay para labanan ang mga halimaw upang umangat. Samantalang ako, sapat na ang kumain. Bigas. Basta't sapat ang mga yaman. Maaari akong walang hanggan na magpatuloy sa pagbuo ng yelo. Anong bagong proteksyon para sa mga baguhan? Anong labanan ng maraming lahi? Sa harap ng ihik na talento ko, ay para lang sa pagkain. Naresolba na, mga kaibigan. Yung number 1 sa buong server ay tiyak na nagising na. The grade na talento. Tunay na tapat. Yun ay yung kayang itaas ang loyalty ng mga sundalo hanggang maximum. Maliban dito, walang ibang dahilan na makakapagpaliwanag kung bakit siya agad nakakuha ng maraming gantimpala. Kaya pala si Ki ay isang suporta na talento. Anong silbi ng mataas na katapatan? Mga uri ng sundalo ay basura. Sa digmaan, isa pa rin siyang cannon fodder. Sige na, sige na. Akala ko kung sino, isang malaking bayani. Pero pala, swerte lang ang gamit para makamit ang achievement. Tunay na katapatan. Yung imahinasyon nitong mga tao. Hanggang AI level lang talaga ang kaya nilang maabot. Kung akala ninyo basura ako na klase ng sundalo. Papakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kalamidad. Tapos na ang ebolusyon. Laki ay doble. Ang noo ay naging sandata ng pagpatay. Tibay ng puting kaliskis. Ang depensa ay tumaas ng hindi bababa sa 3 beses. Ganito kalakas ang tibay. Kahit laban sa isang wild wolf na mas mababa sa isang antas, kaya pa rin makipaglaban. Ang angka ng di mamatay. 1-0, 1-0, 1-1-0, 1-0, 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 1-0. Basta't buhay ang ulo. Kayang-kaya nitong kagatin at patayin ang kalaban. Ito ang armadang gusto ko. 6 na araw pa ang newbie period. Kung kaya kayong mag-evolve sa unang antas dahil sa Spring of Life, paano kaya kung lunukin ninyo ang mas malakas na enerhiya? Lahat ng tropa, makinig. Manghuli ng lahat ng buhay sa paligid ng target na teritoryo. Gusto ko ang loob ng 10 milya. Walang kahit isang damo. Zero. Isang unit na 0.1. 10 ito ay isang unit. Mayroon akong 100,000 na hukbo. Matapos ang isang biyahe, mapupuno ko ang isang maliit na minahan. Saan dito ang hukbo? Ito ay malinaw na 100,000 otomatikong makina ng pag-aani. Na may kakayahang magpagaling sarili. Ibig sabihin nito, mataas ang kapasidad ng baterya. Hindi na kailangang madalas bumalik sa pinagmumula ng tubig. Hey! Basta hindi ka mapatapon, magpapatuloy kang makipaglaban. Sa panahong kulang ang mga pari, ito ay isang hindi matutumbasang estratehikong bentahe. Ang kahusayan sa pagkuha ng yaman ay 100 beses na mas mataas kaysa sa tao. Ang kakayahang mabuhay ay nangingibabaw sa kaparehong antas. Kahit na sa pamamagitan ng dami, maaari kong talunin ang mga tinatawag na elite na Panginoon. Mga kapatid, nalutas na ang kaso. Walang duda dito. Yung nangungunang player sa buong server ay tiyak na nagising na. La-level na talento. Tapat na katapatan. Kung hindi lang ako may kaparehong talento. Talagang nauto ako ng batang ito. Bagaman ang AI level ay bihira. Wala itong lihim sa akin, si Luxia Opang. Ganun ba? Kaya pala, paano naman? Makakakuha ng first kill ang basura na uri ng sundalo, dahil pala ito sa talento na pinipilit ang loyalty. Nabigla talaga ako, pa. Nabigla talaga ako, akala ko may sobrang lakas, pero isa lang pala siyang pulbura na sigaw ng para sa tribo. Isang pulbura na pangtapon, mga hangal na grupo.
Pinag-uusapan pa rin ang ganitong walang kwentang paksa. Ano ba ang silbi ng ganap na katapatan? Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang dami at katapatan ay puro biro lang, hahaha. Yung tinatawag na Mofei. Akala mo na panalo ka na sa unang laban, ibig sabihin ay lakas mo na. Pero yun ay peke lang nakasaganaan na nakuha sa sobrang pag-ubos ng potensyal. Yung mga nakukuha lang sa swerte at tulong na talento. Pag natapos na ang proteksyon para sa mga baguhan, yun na ang katapusan. Mofei, sulitin mo ang iyong huling 7 araw. Pag nawala na ang barrier, ang aking hukbo ng mga berserking elepante ay magtuturo sa iyo. Kung ano ang ibig sabihin ng dominasyon sa antas. Pagsugpo sa antas. Sa mundong ito, tanging ang mga mahihina, ang nagiging malakas sa mga channel, na nagtatangkang itatag ang kanilang katayuan sa pamamagitan ng salita. Si Lin Feng ba? Sana ang karne ng elepante mo ay sapat para sa aking mga langgam na makakain ng masarap. Pabilisin ang buong hukbo. Saan man dumaan, gusto kong makita ang mga inventaryo na puno ng mga yaman. Ang ganitong antas ng visual na impact, kahit ilang ulit pa itong makita, ay nagpapasigla sa dugo ng tao. Makinig sa utos. Gamitin ang 10-0-0-0 bilang isang unit ng hukbo. Naghahati sa 10 unit na parang abaniko ang pagsulong sa kagubatan ng ulap. Ang tinatawag na basura na klase ng sundalo ay ang definisyon ng mahina. Ngunit sa aking kamay, ito ang kalamidad na sumisira sa lahat. Ites na antas ng talento pagsisimula ng web ng isip. Halos walang delay sa paglipat ng imahe. Ito ba ang kakilakilabot ng ites na antas ng talento? Parang nakachate sa buong mapa. S2 di Hoof parang nakachate sa buong mapa di 8. 12,120 375. Grabe, hindi mamatay na lamok. Ganito ang efficiency sa pagputol at kakayahan sa pag-angat ng bigat. Mas sobra pa kaysa sa mga modernong kahoy na makina. Sa ganitong bilis, ang resources para upgrade ang advanced na nayon. Hindi kailangan ng isang araw. Isang oras lang sapat na. Parang may mali, sobrang tahimik. Dahil ito ay isang mayamang tropical na gubat. Paano pwedeng walang mga ligaw na hayop? Maliban na lang kung ang lugar na ito ay isang paboritong pangingistaan na may tagapag-alaga. 20502500. Lahat ng kasapi ng ikatlong unit, maghanda sa depensa, itaas ang ulo. Sikat na ito ay mga matagal ng kakilala. Mukhang may gustong maagaw sa buffet na ito. May nagbabalak namang himasok. Tatlong antas na pangkat ng mga gagamba na mailason sa nerbiyos. Kung lalabanin ng diretsyo sa ganitong dami, malaki ang magiging pinsala. Lahat ay manahimik, gaya ng tuyong kahoy ang kilos. Itigil ang pagbuga ng enerhiya. Mataas na antas ng unit. Mukhang malas ang malakas na agila. Naging panangga ito para sa akin. Ito ang tinatawag na antas ng pagpigil. Sa harap ng ganap na kalamangan sa kapaligiran at bilang, ang nag-iisang mataas na antas ng unit ay pagkain lamang. Sa ngayon, hindi ko pa kailangan ilantad ang aking mga baraha para sa ilang gagamba. Tandaan ang posisyon. Babalikan ko para kunin uli. Sa wakas dumating na sila, ang unang malaking laban na magpapasya ng buhay at kamatayan. Listahan ng mga tropa sa teritoryo ng Panginoon. Gantimpala ng S-class na talento at legendary na kagamitan. Pagbabago ng uri ng tropa. Legendary na kagamitan, pagbabago ng uri ng tropa, pagbabago ng klase. Kung maisasali ko ang aking pag-evolve sa paglulon, malamang na walang hanggan ang limitasyon ng hindi mamatay-matay na langgam. May mga tao na nagsasara ang uri ng sundalo. May mga tao na nagsasalita ng buong tapang. Ito ang tunay na laban ng iba't ibang lahi. Mapanganib at kaakit-akit. Kahit na meron akong nag-iisang F-grade na talento. Pero ang pundasyon ko ay sobrang hina. Pang-5 ika-1-0.
Ikalima saranggo, tagapagligtas ng banal na lupa, pana ng asintado. 52 ang Panginoon ng Kulog Tago. 52 mukhang malakas ang kalamangan sa malayo sa simula ang mga uri ng sundalo sa kulog. Paano naman pwedeng mangyari yun? Hindi pa nga ako nakapatay ng isang wild monster. Ganun pala yun. Ang antas ng Panginoon ay hindi lang nakabase sa pagpatay ng mga monster. Ang ebolusyon ng mga unit ang tunay na mahalaga. Ang ebolusyon ng 100,000 na di namamatay na langgam ay talagang nagdala sa akin sa isang antas. Maaari bang ituring itong pandaraya? Hahaha. Ayos lang. Dahil sa tingin ninyo ito ay basura na unit. Hayaan na lang na ang basurang ito ay patuloy na nakasakay sa inyo. Halika. Hayaan mo akong tingnan. Gaano ba talaga kataas ang halaga ng number 1 sa mundo na ito? Naku, may bagyata ang system. Ano ba itong number 1 na ito? Basurang unit. Kanino kaya itong kakaibang ihi na ito? Hindi, tingnan nyo ang level. Yung kagamitan sa taas, isa siyang unang antas, border na bahagi. Yung kagamitan sa taas, siwang ang nagsasalita. Lahat tayo ay nasa 0 antas. Yung kagamitan sa taas, umakyat na sa 1 antas sa loob lang ng 3 oras. Yung kagamitan sa taas, ang aking Dragon Troops ay nakakuha lang ng 0% na karanasan. Sobrang pangungopya talaga, sobrang pangungopya. Gusto kong i-report, ako ay isang Titan Troops. Bakit nasa ika-50 pwesto ako? Lin Feng, isang grupo ng mga hangal na hindi pa nakakita ng mundo. Ginagawa nilang malaking bagay ito. Napakabagal ng ganitong paraan ng pagpatay ng mga halimaw. Bakit hindi pa rin makahabol sa inutil na iyon? Basurang tropa. Kahit slime man o goblin. Bakit nila kaya talunin ang aking banal na elepante sa digmaan? Naghahanap ka ng kamatayan. Lahat ng tropa, makinig. Walang pahinga. Umakyat tayo sa gitna ng disyerto. Kung gusto mong magpakitang gilas, gagawin kitang katatawanan ng buong server. Gamitin ang utak mo. Sa simula, kaya mong umakyat sa unang antas. May isang posibilidad lang na maubos ang potensyal. May isang posibilidad lang na maubos ang potensyal. May isang posibilidad lang na maubos ang potensyal. Ako ba, tiket, napakababa ng pagbabago. Ako ba, tiket, napakababa ng pagbabago. Ang langit ay napakababa. Ako ba, bagong gamit na talagang kaya ko. Ang langit ay napakababa. Ako ba, tiket, napakababa ng halaga. Bagong lalaki talagang kaya ko. Ang langit ay napakababa. Ako ba, bagong lalaki talagang kaya ko. Ikaw ba, ang langit ay napakababa. Maraming mababang uri ng sundalo. Mabilis mag-upgrade pero napakababa ng limitasyon. Itong tanga na ito ay nag-aksaya ng lahat ng yaman para sa walang kwentang katanyagan. Lahat ng yaman ay itinapon sa mga basura na sundalo. Sabi ko na nga ba, ang basura ay laging basura. Paano mangyayari iyon? Pagsalungat sa kapalaran. Hahaha, itong taong ito ay isang tanga na handang mamatay para lang magmukhang astig. Sige na. Ang ganitong paraan ng pag-utang ng lakas ay hindi tatagal ng higit sa 3 araw. Sa mundong ito na nakatingin sa lahi. Mali na nga ang huminga para sa mga mahihina. Pag-utang ng potensyal. Wala na. Maganda ang analisis niya. Sayang, hindi mo alam kung gaano kakahindik ang salitang bilang. Oh, may nadiskubre ang reconnaissance team. Si Lin Feng ay abala sa pagbibintang. Samantala, handa na ang aking hukbo para mag-enjoy ng pagkain. Biological Lord Level Creature 2-Headed Demon Lizard Stage 3. Biological na antas 3 na pangunahing halimaw. Halimaw na salamangkero antas 3. Biological na pangunahing halimaw 2 ulo na salamangkero antas 3. Ito ang mga nilalang na ngayon ay walang sinuman ang daring naharapin, mga bangungot na antas. Malaki ang mga mata ni Lin Feng habang tinitingnan. Habang nagmamayabang ka pa sa ilang mga wild monster na nasa unang antas. Ang aking hukbo ng mga anay ay nagsimula ng manghuli ng mga Diyos, nagsimula ng umatake. Tama nga. Ang nakaligtas sa mundong ito. Ang mga tagapangalaga ng Bureau ng Yingchong ay hindi basta-basta. Walang sinuman dito ang mahina. 2,055. 2,075. Ang mga lumang multo at mga dragon ay nagsisimula na sa ika-4 na antas.
Maaaring mayroon pa silang dragon na kapangyarihan at immune sa mahika. Ang espiritu ay katumbas ng ika-4 na antas. Ito ay isang ganap na dominasyon sa antas ng uri. Kung harapin ng harapan, ang mga langgam kong ito, baka hindi pa sapat para sa hininga ng dragon ng Ancient Dragon. Ano naman kung ito ay isang undead dragon? Kapag ang aking kolonya ng langgam ay umabot sa antas na iyon, kahit na buto ng dragon, kakainin ko ito at lulunukin. Nabuo na ba ang bilog ng pagsalakay? Maganda, hayaan nating makita ng kagubatan na ito. Kung ano ang tunay na kawalang pag-asa. Iyan ang 2 ulo na halimaw na sa lagubang. Isang halimaw na pangatlong antas. Tapos na, umalis na tayo. Ang mga insekto na ito ay organisado. Unang hanay, mga langaw na militar na nagbabalot sa mga paa. Ikalawang pangkat, handa na ang mga asido na langgam na sirain ang bangin. Sunugin at patayin sila. Walang katapusan ang dami ko. Ngunit limitado ang iyong lakas. Hindi ito isang pag-aalsa ng mga ligaw na halimaw. Ito ay isang unit ng isang Panginoon. Mahinang unit. Ito ang sinasabi nilang basura na uri ng sundalo. Siyempre, ito ay si kamatayan. Ang karanasan mula sa 3 antas na demonyong butiki talagang masagana. Talagang masagana. Sa wakas, nalampasan ko na ang hadlang na ito. Sa mundong ito, ang antas na ito ay para lang magkaroon ng tiket sa pagpasok. Anunsyo sa mundo, formal nang nagsimula ang ranggo. Ang tinatawag na labanan ng libu-libong tribo. Unang pwesto, teritoryo ng basurang sundalo kapitbahay. Mofe hindi nakatago. Pangalan na basta-basta lang nilagay bilang biro noon. Pangalawang pwesto, hari ng gintong porsyento antas 0. Ngayon, tila ito ang pinakamalaking pangutya hari ng gintong porsyento antas 0. Ngayon, tila ito ang pinakamalaking pangutya. Kidlat na mabagsik na oso, gintong porsyento, mamamatay gamot na mamamana ng lasong palaso. Lahat sila ay mga piling tao ng langit. Sayang, ang bagal nyo. Sa mundong nakabase sa itsura, ako lang ang gagamit ng 10,000 buhay para mag-ipon ng karanasan. Para punan ito. Ito ang paraan ng pamumuhay ng basura. Galit na labanan. Ako ay isang unang antas. Magduda ka, mangutya ka. Kapag nakapag-isip na kayo, nakuha ko na lahat ng yaman. Malaking pinagkukunan, di ba? Nakuha ko na lahat ng yaman. Inanunsyo ang gantimpala para sa 7 araw na proteksyon ng baguhan. Gantimpala para sa nangungunang antas ng Panginoon ay the level. Pagbabago ng unit ng talento ng Panginoon. Gantimpala sa ranggo ng Panginoon ay random na legendary na kagamitan. La level na talento. Kailangan ito ang aking legendary set. Kapag meron ito, hindi na pangarap ang makapasok sa mas mataas na antas sa pagpatay ng mga kalaban. Kailangan mamatay ang basura na teritoryo na iyon. Pagbabago ng uri ng sundalo. Ito ang pinakakailangan na S-class talent ng mga langgam sa kasalukuyan. Para sa kanya, hindi lang ito isang dagdag na ganda, kundi ang susi upang maputol ang Jinlock. Kapag meron ito, ang aking kolonya ng mga langgam ay hindi lang sa dami nakakatakot. Ang kalidad nito ay sasailalim din sa malaking pagbabago. Dahil nakuha ko na ang unang pwesto. Wala akong balak bumaba. 还有这个楚狂，雷霆属性主攻杀法，也是个难缠的对手。隐藏，木秀 Ang punong matayog sa gubat. Ang punong matayog sa gubat ay tiyak na bubuwal ng hangin, hanggang hindi pa lubos ang kapangyarihan upang durugin ito. Hayaan na lang ang mga basura na tropa ang teritoryo. Gamitin ang pangalang ito para makaakit ng atensyon ng kalaban. Ito ang takot. Isang kolonya ng mga langgam na kayang lunukin kahit ang 3 mundo ng mga demonyong butiki ay natatakot pa. 看来 Mukhang ang pagsubok para sa unang pwesto sa mundong ito 来的比 ay dumating ng mas mabilis kaysa inaasahan.
Sobrang hindi makatwiran ito. Hindi ba ito pinapansin ng opisyal? 3 oras pa lang, level 1 na. Ito ay siguradong bug. Ginamit ko ang punyal ng kalahating oras para patayin ang isang kuneho. Isa lang ang posibleng dahilan. Mali ang Shadow Assassin, matinding hiling na i-reset. Mali ang Shadow Assassin, matinding error sa sistema. Mali ang Shadow Assassin, matinding hiling na i-reset. Idang mga walang kwentang ito ay mag-aaway lang sa mga bobo na ito. May oras pang mag-type. Mas mabuti pang tingnan kung gaano kalupit ang mundo sa labas. Tangina, akala ng mga tanga na ang mga wild monster ay mga kahoy na pangtaga. Ang aking Frost Dragon ay nasa batang yugto pa lang. Kanina, muntik na akong mapunit ng 2 level 2 Snow Wolf. Akala niyo ba ang pagpatay ng monster ay parang paghiwa ng gulay? Kaya kong umabot sa level 1 sa oras na ito. Kahit anong paraan pa yan. Lahat ng yan ay kapalit ng buhay. Mahirap bang tanggapin na mas malakas ang iba? Medyo interesting ang teritoryo ng basura na sundalo. Sana hindi ka mamatay ng maaga. Naghihintay pa akong makipagtagpo sa'yo. Sa wakas, namatay na siya. Ikalawang antas na Stone Armor Rhinoceros. Ang depensa ay maaaring ituring na labis. Ngunit hindi pa rin ito nakatakas sa mga paa ng aking elepanting panglaban. Ito ang tunay na kapangyarihan, yung mga mababang antas na Panginoon. Siguradong hindi kayang basagin ang balat ng rhino na ito. Nakapagpatay na ng napakaraming unang antas na halimaw. At gumugol ng napakalaking pagsisikap para patayin ang 2 unang antas. Hindi tiyak na ako ang nasa tuktok. Pero siguradong panalo ang unang 3. 130. Walang paraan na wala. Sa unang antas, pagod na pagod akong nag-ipon ng 54 na enerhiya, 130. Bakit niya kaya, basurang pinuno ng pader 140. Nasa unang antas na siya, basurang pinuno 140. Basurang pinuno 140, nasa unang antas na siya. Ako ang nagising ay. Ang banal na elepante ng digmaan ay maila-level na talento sa pagtaas ng kapangyarihan. Paborito ng langit. Paano siya matatalo ng isang basura na unit? Sandali, dami. Yung tao ay may 100,000 na basura na unit. Ganun ba? Maraming langgam ang kayang pumatay sa elepante. Sinasakripisyo niya ang buhay para punan iyon. Ang mangingisda sa isang tuyong lawa ay hindi maabot ang karunungan. Ang ganitong paraan ng pagsira sa sariling pundasyon ay karapat-dapat bang maging kalaban ko? Magpahinga muna kayo lahat. Bilang isang tagapagmana ng banal na ranggo, ako ang magpapaliwanag sa inyo tungkol sa katotohanan ng nangungunang ito. Dahil mahilig kang magpasikat. Hayaan kitang mas mapahiya pa. Hindi na kailangang mag-alala ang lahat. Huwag nang mainggit. Sa unang pwesto, ito ay isang panandaliang pagsikat lamang ng naubos na potensyal. Ang mga halimaw ay hindi mananatiling nakatayo. Kung nais mong umakyat sa unang antas sa yugtong ito, dapat mong patayin ang maraming halimaw. Ang tanging paliwanag ay gumagamit siya ng estratehiyang tao. Gamit ang 100,000 na basura bilang panggugulo. Isang labis na short-sighted na kilos ito. Mahina talaga ang mga mababang uri ng sundalo. Kapag namatay, nabawasan na. Kapag naubos na ang mga sundalo niya, pagkatapos ng panahong baguhan, magiging tupa na siyang haharapin. Walang problema doon. Hayaan mo siyang magmayabang ng 2 araw. Napakabagsik at napakabobo ng ganitong paraan ng paglalaro. Ang pangunahing deklarasyon ay nasayang sa huli. Ang opinyon ng publiko ay isang uri ng sandata. Ngayon, alam ng buong mundo na ikaw ay isang hangal. Na walang pakialam sa mga kahihinatnan para sa kapakanan ng kayabangan. Ang tunay na malakas ay marunong mag-ipon ng lakas. Hintayin mo. Sa loob ng 3 araw, paapakan ko ang basura na ito. Isang bisitang nakatakdang maalis. Hindi dapat katakutan. Nakakatuwa talaga ang mga lalaking ito. Hinahawakan ng iba ang ritmo pero hindi nila namamalayan. 0000200 0000100 kahit na masakit pakinggan ang sinabi ni Lin Feng. Pero tama nga. Pero tama naman ang punto niya. 00708. Kung talagang para lang sa kayabangan ang pag-aalay ng buhay, bakit siya bumibili ng maraming pangunahing yaman? Napakasayang ng magandang pagkakataon. Hindi siguro, o siya ay isang ganap na baliw. O isang halimaw na nilalaro ang lahat na parang mga unggoy. Ay 983 amin. Isang malamig na tao. Hindi ako naniniwala na hindi mo kailangan ng impormasyon at babae. 983 Grabe, walang kwenta talaga. Bilisan mo. 10 araw lang ang beginner phase. Kung ayaw mong mamatay, buhusan mo itong mina hanggang sa mapuno.
Isang pangkat ng mga daga na walang pakialam. Paano malalaman ng mga maliit na ibon ang hangaring ng mga mandaragit? Ang patay na sitwasyon sa inyong mga mata ay simula pa lang ng aking paglalakbay. Buong lakas na inilunsad ang web ng isip. Malaki talaga ang pasaning dala ng pananaw na parang Diyos. Pero walang kapantay ang kahusayan nito. Haha, habang ikaw, Lin Feng, ay nagmamalaki pa sa pagpatay ng ilang antas dalawang halimaw. Habang nagmamalaki pa, nalantad na ng aking hukbo ang buong kagubatan na ito. Alaynan, ang ganitong lakas ng reaksyon ng buhay ay hindi pangkaraniwang wild monster. Lahat ng unit, magpahinga. Ikatlong antas na Panginoon. Katumbas ng ika-4 o kahit ika-5 antas na laban ng tao. Ito ba ang tagapagbantay sa kailaliman ng kagubatan? Bakit matakot, mas lalo pa siyang lalakas? Mas perpekto ang ebolusyon pagkatapos nguyain. Ang pinakamabisang paraan para alisin ang takot ay ang kainin ang takot sa loob ng tiyan. Lahat ng tropa, umatake. Nagsimula na ang pangangaso. Buksan ang net ng isipan. Timog silangan na direksyon. 3 kilometro ang layo. Walang amoy ng ligaw na halimaw. Ito ay matulis na kahoy. Ang tigas nito ay 10 beses ng karaniwang kahoy. Pinakamahusay na material para sa pagtatayo ng depensa ng lungsod sa kasalukuyan. Mukhang malaki ang kikitain ko dito. Dahil walang may-ari. Lahat ito ay akin. Buong hukbo ng hindi namamatay na mga langgam umatake. Pagpuputol ng kahoy ayon sa marka. Target na pagpuputol ng kahoy. Kakaibang yaman ng lugar na ito. Walang kahit isang bantay na hayop. Kakatapos lang naming ayusin yung problema doon. Dito naman may nangyaring masama. Hindi ito pisikal na sugat na punit. Ito ay matinding asido na kumukulo. Naiipit pa nga ang epekto ng paggaling ng life spring. Mataas ang pagkakapit nitong asido. Kaya nitong gawing ganito ang aking hindi mamatay-matay na langgam. Halos mapawalang saysay ang aking kakayahang magpagaling. Mukhang hindi ito ordinaryong wild monster. Huwag mag-alala, ipasa niyo sa akin ang mga nakikita niyo. Mukhang walang espesyal. Wala man lang anino ng isang wild monster. Saan nanggaling ang sugat? Subukan nating alamin ang katotohanan. Hindi ito putik. Ito ay isang buong lawa ng mataas na konsentrasyon ng asupre. Unang antas ng pagbabago. Unang antas ng mga halimaw asidong putik na halimaw. Ang pagbabago ng slime ay nasa unang antas pa lamang. Isang simpleng unang antas na halimaw. Ginagawa mo bang Buffett ang aking hukbo? Walang silbi ang pisikal na depensa. Ito ay pinsalang mahika. Hindi maganda, ilalabas niya ang kanyang espesyal na galaw.
Medyo interesante. Hindi lamang nito kayang mangwasak ng katawan. Kaya rin itong umatake sa pamamagitan ng mental na koneksyon. Kung gayon, walang silbi ang pisikal na depensa. Hayaan ninyong makita ninyo kung ano ang tinatawag na ganap na dami ng pagsugpo. Magtipon ang buong hukbo. Target ay sa timog. Punuin ninyo ang lugar na iyon ng puti. Hindi pabor sa atin ang lupain. Labanan sa puti. Sobrang taas ng kanilang kakayahang kumilos. Mabilis din kumalat ang asido. Kailangang dalhin sila sa tuyong damuhan para mabawasan ang kanilang bilis ng paggalaw. Isara ang pintuan at hulihin ang aso. Ito ang batas ng kaligtasan ng mga mababang ranggong sundalo. Kung hindi sapat ang kalidad, gamitin ang dami para punan ito. ₱2,000 na hindi namamatay na mga langgam. Sugat na 300. Ganap na pinatay ang 5 mutant na puti. Pero hindi na trigger ang walang hanggang pagsipsip. Masyadong mababa pa rin ba ang sansa? Mukhang malayo pa ang 5 sample. Kung hindi sapat ang 5, kahit 50 ang patayin natin, hindi na kailangang bumalik sa 500. Magpatuloy sa pag-usad patimog. Ipagpatupad ang patakarang 3 liwanag. Nakapasok ng 2 kilometro. Sa gitna ng espiritual na kadena. Walang mga ligaw na hayop. Sa gitna ng espiritual na kadena. Hindi ito ayon sa batas ng gubat. Hari, hindi ito ayon sa batas ng gubat. Napakaligtas rito. Sabi ng koponan ni Wang Qianfang na ligtas dito. Ligtas. Sa mundong ang mahina ay kinakain ng malakas. 2 lugar lang ang tunay na ligtas. Hindi dahil ligtas dito, kundi dahil sobrang lakas ng orihinal na may-ari nito. Hindi niya kami pinansin. Sa kanyang mga mata, hindi kayo may tuturing na pagkain. Haha, parang alikabok lang sa gilid ng daan. Walang ibang ligaw na hayop sa loob ng 5 kilometro. Dahil hindi sila matapang pumasok sa teritoryo ng emperador. Lahat, sundin ang utos, itigil ang pag-usad. Ang halimaw na ito ay nasa ika-5 na antas pataas. O mas mataas pa. Para kaming sumasayaw sa ilalim ng mata ng kamatayan. Sandali kung hindi niya tayo gusto. Dito para sa atin. Ito ang pinakamaligtas na highway sa buong mapa. Baguhan, 0 kilometro, natitira 4 na araw. Natitira 4 na araw. Panahon ng proteksyon ng baguhan 4 na araw na lang. Sa gilid ng teritoryo ng halimaw na iyon, 0 kilometro lang ang layo mula sa akin. Kapag natapos na ang 7 araw na proteksyon, kung ito ay lalawak patimog, ang teritoryo ko ang unang kakainin. Dahil hindi ko kaya lumaban, sumali na lang ako sa kanila. Unang batalyon, may dalang kahoy na yaman, agad na bumalik sa ruta. Tumawid sa hangganan ng teritoryo ng higanting halimaw. Gamitin ang kanyang kapangyarihan upang palayasin ang iba pang mga halimaw. Ang lugar na ito ay magiging aking eksklusibong ruta ng transportasyon. Apat na araw, mayroon akong 4 na araw.
Kailangan kong lumipat o tumakas. O kaya idurugin ang kanyang mga ngipin bago siya bumuka ng bibig. Pagkalipas ng 7 araw, hindi ka mabubuhay o ako ang mamamatay. Talagang ginamit ang presensya ng higanteng halimaw upang palayasin ang mga ligaw na halimaw. Ang linya ng transportasyon na ito ay hindi lamang ligtas, kundi ang kahusayan ay 10 beses na mas mataas kaysa dati. Ang matibay na pangalawang antas ng materyales ay mas matigas kaysa sa karaniwang kahoy. Tamang-tama para sa pagpapatibay ng kampo ng mga sundalo. Kahit na ang karaniwang pinuno, kapag nagpadala ng isang pangkat ng mga magsasaka, kapag nakatagpo ng isang lobo ay tiyak na magwawasak. At mayroon akong daan-daang libong libreng manggagawa, at hindi sila natatakot mamatay. At ayaw ng sahod. Pagpasok ng mga yaman, kasalukuyang inventaryo ng kahoy, 1,250. Sumobra na ang mga yaman. Kailangan tingnan ang presyo ng bagay na ito sa merkado ngayon. Sobrang pangit na laro. Nagpadala ako ng 5 na mga manggagawa para magputol ng kahoy. Ngunit napatay ng isang kuneho ang 3 sa kanila. Sino ang makakapagsabi sa akin kung bakit ang kuneho ay nag-aapoy? Maging kontento ka na lang sa itaas. Ang mga sundalo ko ay umiinom ng tubig sa tabi ng ilog. Nahatak ng buhaya ang 2 sa kanila. Walang katawan na nakuha pabalik. Ang mga yaman dito ay talagang hindi mapapakinabangan. Ang pag-iyak ng mahina ay 100 ng kalakalan. Nagmamadali ang kahoy na ipagpalit sa karne. Karne. Sa kasalukuyan, ang mga unit na may karne para ipagpalit ay tiyak na hindi mahina. Walang paligoy-ligoy, nagpalit na ng 2 unit ng karne. Hindi mababago ang presyo. Kung gusto mong palitan, ilagay agad sa linya. Itinalaga sa akin ang 20 unit. Isang respetadong level na talento. Para sa 20 unit ng kahoy. Kahit kailangang personal na mag-anunsyo sa World Channel. Kukunin ko kahit gaano karami. Mas mataas ng 0% ang presyo ko kaysa sa taas. Mayroon akong buto ng buto. Pwedeng pabilisin ang paglaki ng mga pananim. Palitan ang kahoy at bato. May mga pribadong usapan sa itaas ng Kimura. May mga pribadong usapan. May mali, hindi lang ito usapin ng kakulangan sa yaman. Ang mga mataas na antas na unit ay malakas sa laban. Kaya nilang manghuli ng mga halimaw para makakuha ng karne. Ngunit kakaunti ang bilang ng unit. At abala silang lahat sa pag-level up. Walang oras para magputol ng kahoy. Ganoon pala, nagmamadali silang kumuha ng kahoy. Hindi para sa pagtatayo ng bahay, kundi para mag-upgrade ng kanilang teritoryo. Ang antas ng teritoryo ang nagdidikta ng dami ng barracks. Ang dami ng barracks ang nagtatakda ng bilis ng paglabas ng mga sundalo. Sino ang mauuna mag-upgrade? Siya ang makakaligtas sa pagbaha pagkatapos ng 7 araw. Putang ina, sino pa ang may kahoy? Kung laban, maaaring hindi ako ang kalaban ng malaking unggoy na ito ngayon. Pero kung laban sa resources, ang kulang ninyo ay hindi kahoy. Ang 220 ay buhay at hawak ko ang buhay ninyong lahat. Dahil gutom na kayo, gagawin kong mabait at pakainin kayo. Pero ako ang magdedesisyon sa presyo. Mula ngayon, nagbago na ang mga patakaran ng larong ito. Ang laman ng wolf ay parang umunguya ng kahoy. Mas masarap pa ang laman ng pangalawang antas na halimaw. Matagal tayong nagtrabaho. Hindi ba kayo gutom? Gusto niyo bang palitan ng karne para matikman? Mahal na Panginoon, sibol ng buhay, puno ng enerhiya. Hindi kailangan ng dugo at laman. Sapat na ang tubig para mabusog. Sa mundong ito kung saan ang pagkain ay labanan na parang dugo't pawis. Ang mga setting nyo ay tila pandaraya. Ngayon nabusog na tayo. Magsimula na tayong magtrabaho. Target ang matitigas na kagubatan. Gusto kong maubos ninyo ang lugar na iyon. Dati, nag-aalala pa ako sa pagkasira ng puwersa. Ngayon, pati mga level 3 na halimaw ay nagtatago. Mukhang naisip ko pa ring mababa ang banta ng dami. Bagamat mahina ang bawat isa, kapag pinagsama-sama ang 400,000 na bibig, kahit ang Diyos ay dapat mag-ingat. Ano ba itong pangangalap? Ito ay simpleng pang-aagaw. At ang aking hukbo ay nangangailangan lamang ng 2 oras. Kukunin ito ng langit. Ang gubat sa gabi ay isang bawal na lugar. Kahit na hindi takot mamatay ang mga langgam. Pero kung mawawala ang mga resources, malaking kawalan iyon. Lahat ng sundalo umatras. Ibalik ang lahat ng materyales sa bahay. Apat.
Pagod na pagod ang mga ordinaryong lord. Maaari lang silang makapag-ipon ng ilang daang unit sa isang araw. Samantalang ako, isang biyahe lang ay 40,000 na. Sige, itago na lang natin. Sa kabila ng lahat, mabait akong tao. Ngunit simula bukas, ako na ang magtatakda ng mga patakaran sa lupain na ito. Bagaman ang karne ng baboy ramo ay nakakabuso, masyado pa rin itong magaspang ang lasa. Parang humunguya ng goma. Para sa mga mahihina, ang dilim ng gabi ay ang karit ni kamatayan. Ngunit para sa mga malalakas, ito ay isang laro ng muling paghahalo ng mga baraha. Patingin nga, sa gabing tiyak na walang tulog. Ano ang pinag-uusapan ng lahat? Madilim na Ginoo, ano ang pinag-uusapan ng lahat? Handog ng espiritu, ano ang pinag-uusapan ng lahat? Pagkakaroon ng espiritu. Karamihan sa mga tao ay nag-iingat para sa sarili. Kaunti lang ang nagpapakita ng kayabangan. Ngunit lahat ay may isang bagay na magkakapareho, kulang sa resources. Isang unit ng karne kapalit ng 2 unit ng kahoy. Yung ganitong uri ng panghihimasok sa panahon ng kagipitan ay makikita lang sa ganitong pagkakataon. Mayroon bang sino man? Mayroon bang tao na pwedeng magbenta sa akin ng kaunting kahoy? Mga 500 units lang. O kahit 300 units ayos na. Pwede akong magbigay muna ng bato. Mga duwende. Ito ay likas na talento. Normal lang na kulang ang mga minero at panday sa kahoy sa simula. Pribadong usapan. Pero sa huli, pribadong kape. Sila na ang tuloy-tuloy na makina ng mineral. May kahoy ka ba, Diyos? Kailangan ko ng 300 hindi 500 na unit. Maaari kitang bigyan ng 1,000 unit ng bato. O kaya naman, mayroon akong purong mineral na bakal. Hindi ako nagkukulang yan. Ahang mo lahat ng pagkain at purong mineral na bakal mo. Lahat ng iyon. Pero ngayon, may nakaimbak na akong 3,000 unit ng pagkain sa warehouse. At 100 unit ng purong mineral na bakal. Kaya mo bang kainin ito? Naku po. Pinutol mo na ba ang buong gubat? Ito ay 10,000 bilang deposito. Gusto kong makipag-ugnayan sa iyo para sa isang pangmatagalang kasunduan. Sa hinaharap, lahat ng bato at mineral na iyong mahuhukay. Ako na ang bahala. Tungkol naman sa kahoy. Ang all-in package ay presyo sa merkado. Gabi na ngayon. Walang kahoy. Mamamatay sa lamig ang mga duwende mo. Hindi mapipigilan ng bakod mo ang mga mababagsik na hayop. Akala mo ba may oras ka pang makipagtawaran? Kaya ko. Kaya ko lahat. Basta makaligtas ka ngayong gabi. Susundin ko ang gusto mo, Gisa. Basta sumama ka sa akin. Ganito karaming basura na materyales. Gaano man karami ang kailangan mo, meron ako. Ang unang hakbang sa monopolyo ay kontrolin ang pinagmulan. Kapag nakuha mo ang pagkain at bakal na purong-puro, bukas, ang aking teritoryo ay makakaranas ng malaking pagbabago. Pasensya na, nakuha ko rin ang unang gantimpala. Kasabay nito, nakuha ko rin ang madali. Bagaman medyo tuyot ang lasa. Pero sa ganitong kasamang ingay ng sigaw at iyak, may kakaibang sarap naman. Kasabay ang kasiyahan at kawalang pag-asa. Ito ang huling takip ng kahihiyan sa panahon ng pagiging baguhan. Tingnan ko nga, sa gabing pinaghaharian ng takot. Gaano nga ba kahalaga ang puso ng tao? Alt et Thiem. O Chico Alt et Fem. Chico, 1,070. 5 lamang ang pahina. 9 bilyong mga Panginoon ang nagbebenta ng bato. Mas bihira pa kaysa sa malaking panda. 1.3. Parang ginagawang basura ang kahoy. O parang ginagawang gintong bato ang bato. Ranggo pawis sa hita ni Kimura. Pawis. 1.5. Ganito ang paraan ng pagkain. Hindi rin matatakot na mapuno. Ang takot sa merkado ay kumakalat. Lahat ay gustong samantalahin ang pagkakataon. Kahit na marami akong kahoy, hindi ibig sabihin yan na gusto kong maging biktima. Ang pangalang Little Dwarf ay nakakatawa naman. Sa isang grupo ng mga magnanakaw, may nakalusot na isang tapat na tao. Sa oras na ito, may purong bakal. Na may nakakakuha pa ng purong bakal. Jiang Yunling.
Mukhang hindi mo alam kung anong hawak mo. Mababang hirap sa pagkuha ng kahoy. Napakataas ng hirap sa pagkuha ng purong bakal. Ayon sa halaga sa hinaharap, dapat ang proporsyon ay hindi bababa sa 50. Kahit 100 pa. Matagumpay ang transaksyon. Dahil kakaunti ang mabubuting tao sa mundong ito. Kaya gagawin kong mabuting tao. Tutulungan kitang i-clear ang inventaryo. Nandito ka ba? Marami akong kahoy. Ako na ang bahala sa iyong bakal at bato. Hindi pa sapat na monopolyo lang sa kahoy at bato. Kung makuha natin ang eksklusibong karapatan sa supply ng purong bakal. Sa mundong ito, ang pagkakaroon ng mga yaman ay pagkakaroon ng kapangyarihan sa salita. Kasalukuyan palang nagsisimula ang negosyong ito. Tatay na may malaking balbas. Ako ba ay walang kwenta? Nagmina kayo ng purong bakal buong araw. Ako naman, hindi pa nakabenta kahit isang piraso. Hindi pa nga tayo nakakain ng hapunan ng buso. Ginamit ko pa nga ang natitirang kahoy para ayusin ang pader. Ginoo. Kami mga duwende, matibay ang balat at laman. Hindi masyadong problema ang magutom ng isang beses. Basta huwag lang kayong iiyak. May lakas pa rin tayo. Yung purong bakal na ito, wala nang gustong kumuha ngayon. Siguradong magiging kayamanan ito sa hinaharap. Pero ngayon, wala pa tayong teritoryo ng kahoy. Kung hindi mag-upgrade, sa alon ng mga hayop 2 araw mula ngayon, matagumpay ang palitan. Nabenta na. Nabenta na lahat. Baka gusto mo akong idagdag bilang kaibigan. May pag-asa na tayo, Uncle Bigote. May pag-asa na tayo. Sa pamamagitan ng sincere na pagtutulungan. Ito ang malaking sponsor. Huwag magsalita ng mali. Kumusta, Boss Jiang Yunling? Paano tayo magtutulungan? May lakas ako, may mina ako. Hindi ako kulang sa lakas. Gusto ko ang iyong purong bakal at mga sangkap. Ang proporsyon ay ayon sa gusto mo. Kung gaano karami, kailangan ko ng ganoon karami. Kasama na ang purong bakal. Yung malaking tao. Gusto ko lang sanang ipaalala sa iyo. Walang silbi ang purong bakal sa simula. Kailangan ka lang kapag mag-i-upgrade ng mataas na antas ng bayan. Kung kulang ang kahoy, pwede muna palitan ng bato. Itatabi ko ito para sa iyo ngayon. Hindi ko ito ibebenta sa iba. Huwag sayangin ang kahoy mo. Sa mundong ito na kumakain ng tao ng walang awa. Meron pang ganitong tanga at sobrang bait. Huwag mo nang ipag-alala ang tungkol sa akin. Marami pa akong kahoy na hindi ko alam saan ilalagay. Parang nilipat na ba nila lahat ng kagubatan? Ginoo, ikaw ba ay nanghuli ng mga grupo ng mga duwende? Hindi, parang nakahawak ako sa hita ng isang prehistorikong dambuhalang buwaya. Kainan sa linya, Kuya Mustache. Ipag-utusan na, lahat kumain na. Kapag busog na, maghukay pa ng husto. Kahit sino pa siya, basta sumunod ka lang sa kanya. Makakabuhay ang mga dwarf ko. Ayos na ang mga sangkap. Monopolyo sa bakal. Ngayon, nasa kamay ko na ang buong upgrade lifeline ng bagong distrito. Lahat kontrolado ko. Sunod. Panahon na para sa mga palalo nilang pro player. Binayaran ko ang aking ambisyon. Yung si Lin Feng na nagising ang anghel na klase. 1,750,330 gramo, 2,30,5,0,500. Yung si Lin Feng na nagising ang anghel na klase. Zero 330 gulay, yung si Lin Feng na nagising ang anghel na klase, 1,730 gramo. 7,05,27,1,0,330. Totoo, yung si Lin Feng na nagising ang anghel na klase. Isa 5,6,8,05, 27, 19,73, yung si Lin Feng na nagising ang anghel na klase. Isa 5,6,8,05, 27, China 0,330 gramo, taas 23.3, 900 5 oras 36 minuto 3, 1,123. 20.6 0,330 gramo, taas 23.3, 900 0,20 311.0 16.9 15 oras 27 minuto China, 05, 76.
680333 siyam ili, mataas 23.3. Siyam 1505 27 linggo. Hindi tama ang pagtaas ng puntos. Ang bilis na ito ay hindi kayang gawin ng karaniwang sundalo. 看来 Mukhang mas malalim pa ang tubig sa bagong nayon na ito. Kaysa sa inaasahan ko. Gustong makasunod. 那就看你 Kaya tingnan natin kung may kakayahan ka. 从我的视 Lumagpas ka sa aking bangkay. 2,700 unit. Hindi na kailangang bantayan ni Tito na may malaking balbas. Hindi na kailangang bantayan sa buong buhay na ito. 这 Ito 是 ay 定 paunang 金 bayad lamang. 以后你的事 Sa susunod, lahat ng iyong bato ay akin na. Huwag mag-alala, boss. Mula ngayon, ang tahanan ng mga dwarf ay para lamang sa iyo. Bagamat marami kang resources, boss. Masyadong malaki ang kawalan sa proporsyon na ito. Sa susunod, pwedeng nating gawing 1.5 beses. Hindi na kailangan. Hindi ako nagkukulang sa kahoy na ito. 我要的是 Ang gusto ko ay ang pagiging epektibo. Epektibo at tapat. Ito na ba ang tinatawag na legendary na super rich? 木材爆 Sobrang dami ng kahoy. Nasa lugar na ang mga sangkap. Kumpleto na ang mga kondisyon para upgrade ang nayon ng Extreme Village. 我就说嘛，那什么垃圾兵种领地就是个笑话。这就叫远行毕露，低阶兵种的上限就在这摆着呢。 Anim bansang mandirigmang elepante Linfeng Antas. Unang antas malapit ng umangat. 7. 7 teritoryo ng mahinang sundalo Mufei. 7 teritoryo ng mahinang sundalo Mufei Antas. Unang antas Jithi. Akala ko ako ang nangunguna. 7 teritoryo ng mahinang sundalo Mufei Antas. Antas. Lupain na teritoryo ng mga sundalong basura. Lupain ng mga sundalong basura, yung taong si Lin Feng na nagising ang banal na antas na elepante ng digmaan. Hindi kayo kailangang mag-alala. Ito ay natural na resulta ng pagkakaiba sa antas. Banal na antas na Panginoon Lin Lin, ito ay natural na resulta ng pagkakaiba sa antas. Ito ay natural na resulta ng pagkakaiba sa antas. Banal na antas na Panginoon Lin Lin. Swerte lang iyon. Sagradong antas na Panginoon Lin Lin. Tama ang sinabi mo, bukas ba talaga, pero may ilang nakakuha ng unang patay dahil sa swerte lang. Sagradong antas na Panginoon Linlin pero may ilang nakakuha ng unang patay dahil sa swerte lang. Pero may ilang nakakuha ng unang patay dahil sa swerte lang. Ngayon ay panahon na para harapin ang katotohanan. Kahit gaano pa karami ang yaman. Kung walang silbi ang mga unit, sayang lang. Mga bagay, ang potensyal ay isang bagay na nakatakda mula sa sandali ng paggising. Palitan ang karne ng kahoy. Pwede nating pag-usapan ang ratio. Sapagkat ang aking elepante sa digmaan ay kumakain lang ng karne, hindi gulay. 896 puntos. Kulang lang ng 104 puntos para umangat sa ikalawang antas. Kahit na ngayon ay hindi masyadong nakapatay ng mga halimaw. Ngunit ang enerhiya na naipon ng daan-daang libong langgam ay sadyang sapat na noon pa. Ang potensyal ay nakatakdang. Makilala ang katotohanan. Sa mundong ito, ang tanging katotohanan ay ang mga nagwagi ang nakikinabang. Dahil ikaw ang umakyat sa aking ibabaw. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalang pag-asa. Tama ka. Ang agwat sa pag-angat ay nakatakda na mula sa simula. Ngunit ikaw ang nasa pinakailalim. Nilinis ang mga yaman para makamit ang 10 beses na bilis ng pag-unlad. Sulit ang palitang ito. Huwag magmadali, malaki ang lugar. Kakabukas pa lang ang espasyo para sa inyong ebolusyon. Minsan, ang tanawin sa unahan ay talagang medyo malungkot. Ngunit ang tunay na pangangaso ay ngayon palang nagsisimula. Kulang na lang ng kaunti. Ngunit ang ganitong uri ng imperpeksyon ang mas totoo. Hindi naman kailangang gawing banal ang mga sundalo ng sagradong antas. Sa mundong ito na malupit, ang talento ay isang tiket lang sa pagpasok. Nasa ika-6 kong pwesto. Hindi ito nakasalalay sa elepante ng digmaan, kundi sa aking masigasig na micromanagement kumpara sa sinuman. Mababa ang profile. Mababa ang profile, gusto ko lang ipaalam sa lahat. Walang uri ng sundalo na basura. Tanging mga pinuno lamang na hindi nagsisikap. Maliban sa ilang mga langgam na talagang walang silbi. 率先升级为中级村庄，获得声望加1千，随机稀有。